Network Entertainment. Nung mga 25, 26 yata, gusto ko na magkaroon ng comic book compilation. Kaya lang walang... nag-submit ako sa mga book publishers. Kaya lang parang wala ako nakikitang book publisher na nagko-compile ng comic strips. Okay. Nung 2007, nagkaroon ako ng nagsubmit ako ng proposal, may mga bagong publishers, and then may mga nag-reject, may mga hindi nag-reply, may dalawang nag-reply sa akin. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, where we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class. And before we start the show, I would like to invite everyone to please like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify, Apple Podcasts, Facebook, Instagram. We have a TikTok account, Team Suplado Discord group. We have a Facebook group. And we have a meet and greet this upcoming May 18 at the Wicked Dogs BGC, Saturday 8 p.m. Show ng Ina Mo. Oh, diba? Ang ganda Yan. ng title, no? Sasabihin mo na ba yung surprise? Ay, nako. Tingin ko, Zar. Yung half na yon, yung half ng surprise. Sige, Kasi sige. hindi na siya surprise. Mm-mm. Pero at least yung half. Bago ko sabihin yun, kailangan ko introduce muna ang aking co-host, ang career coach at may CRSP na sa kanyang pangalan. Ayun. Zar de los Reyes. Yan, CRSP. Yan, no? Diba? Certified Recruitment and Selection Professional. Congratulations, Zar. Thank you. Mahirap kunin yan. Oo. The Parang career coach nag-aral ka talaga. and the Upwork expert. Di ba? Okay, Zar. Ikaw na magsabi, ano ba nga abangan nila sa May 18 sa show ng Ina Mo ngayon sa BGC? So, di ba, Mother's Day special yan, di ba? Mm. Kaya nga yun ang title eh. Siyempre, nandun si Stanley Chi. Oo naman. Oo, ikaw yung ikaw yung Ako yung headliner. headliner. And may mga performers tulad nila Jeannie Lakay, sila Margie De Leon, andun si Joma Lobayen, Oo. and sila Ray Mamuad, hosted by Hindi mo alam? hindi, alam ko. Ron Dolatre. Ron. Oo, Ron, Ron. kung nakikinig ka, pasensya ka na. Ron Dolatre. And may mga special guest tayo tulad ni JP Aguilera. And Ilan ang special guest mo? marami. Ilan nga? 4. Apat. 2 comedians from Comedy Manila, bibigyan namin ng guest spot. And then Aba, may 2 special guests. special guest. Siyempre, ang openers natin, yung front act natin, yung tutugtog si Jasper and si Zeke. Aba, Mm. tutugtog si Jasper and saka si Z. Yan yung acoustic set nila. Abangan ninyo. Dahil Okay ba yan? Aantukin ba kami dyan? Ay, naku. Hindi. Okay yung mga yan. Kakanta Yung rin mga sila? Happy hour Kakanta homies rin kayo? natin. Oo. So, ano pa yung isa pang surprise, Zar? Ikaw na magsabi. Ay, nako. Abangan nyo ang debut ng stand-up comedy set ni Tita Babes. O, diba? Si Tita Babes na nagsasabi ng, get out of my sight. Kapag hindi natuloy yun, kasalanan ninyo yun Meron pang isang special Oo. guest. Oh, meron pa. Siguro dapat ikaw na magsabi. Hindi, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Baka magulat kayo. Pero ihanda nyo mga sarili ninyo dahil ito rin ang debut ng stand-up comedy set ni Zar de los Reyes. CRSP. CRSP talaga, Yan. no? Kung kailan nag-graduate, no? Oo, yun. Mm-mm. Magsa-stand-up si Zar. Yun yung talagang isa sa mga big surprise na Oo, 5 minutes lang, ha? Mm-mm. 5 minutes lang, ha? Mm-mm. Pag hindi natawa, anong pinag-usapan natin? Pag hindi natawa, anong gagawin ko? Eh di gawin na lang natin hindi siya stand-up comedy set. Kunyari, announcement na lang. Ganun. Bahala na, no? Oo, Bahala basta na. May 18, show ng Ina Mo, Wicked Dogs BGC. At bago manood ng stand-up comedy show, syempre sa May 1, showing na po ang pelikulang
Men Are From QC, Women Are From Alabang, Ayun. starring Heaven Peralejo and Marco Gallio, produced by Viva Films, Signal Entertainment, Media Quest, and it's based from the best-selling book of Mr. Stanley Chi. Sino yung Stanley Chi? Ay nako, ang dami niyang ginagawa sa buhay. Which reminds me, yung topic nga natin is really about Stanley Chi and his best-selling books. What? Talaga? Diba? Oo. Ay nako, sige. Role reversal, si Zar mag-i-interview sa akin. Ang pag-uusapan ba natin is, paano ba maging isang best-selling book author? Because ikaw, you had how many books? I've had 12 humor books. 3 of those books are, yung mga first 3 books ko is compilation ng aking comic strip sa Manila Bulletin, yung Chopsticks. Chopsticks 1, Chopsticks 2, Kung Fu Mahjong, Kung Fu Mahjong. Chopsticks 3, Hope Ya Like It. Hope you like Yan. it. So that's your first 3 books. Oo. Pero, And then, may Suplado Tips. Suplado Tips 2, Pogi Points, Men Are From QC, Women Are From Alabang. and that's the movie. Yes. Oo. Chicken Mommy for the Sawi. Ayos Na sumunod. Parang chicken soup for the soul. Yes. Parang ganun. Oo. Tapos meron akong Biglang Liko sa Bayoko. Tungkol sa motels ba yan? Hindi. Ano Ay, yan? hindi. Nakakatawa yung kwento na yun. It's a joke book na pina-illustrate sa akin na yung jokes puro naughty. Okay. Then meron akong One Night Stand kasi kolumnista ako ng FHM. Ayos. Yung column ko kinumpile at yun na yun. And then meron ako Office Petics. At dahil Yun nga yung sa career-oriented. kaya nga nagkaroon ng underpaid because Because of- nagsulat ako ng Office Petics, naging best-selling book rin yun. And then, Love is Landian with Effort. Eto tungkol naman sa love. Yes, Landian. Landian. More on Love is Landian. Nagbibigay ng love advice pero real talk na love advice. Okay. Yun. So how did you transition? Kasi di ba ang daming books nun. So how did you transition from being an artist, working in advertising, and then you transition to or as a passion project probably nagkaroon ka ng mga books. How did that happen? Ifa-fast forward ko na para Oo. hindi kayo hindi kayo mabore. After working sa advertising, naging cartoonist ako. Oo. And then years of doing comic strips na daily, nag-submit ako ng book proposal and the first 10 pages of my book, pati yung cover, pinresent ko sa mga publishers. How did you know na you have to make a book proposal? I asked around sa mga fellow artists na nagkaroon ng mga libro. Oo. Kasi kung cartoonist ka, lumalabas yung comics mo sa diary, napapublish siya, the next step is to have your own book compilation. Talaga? Yun yung uso dati, di ba? Yung mga Pugad Baboy, My Little Pupong, sila Tonton niya, Yeah. di ba? Birkada, lahat yan. Ang next step is to have your own book compilation. So alam nung comic book crowd kung anong gagawin. depende kasing iba. Old school, ang gusto nila, publisher ang lalapit sa'yo. Talaga? Nung time na yon, syempre, ako yung bata, ako yung parang iniisip ko na kung hindi ko gagawin to, kailan ko pa gagawin? Ilan taon ka nun? 20s? 20s. Mga 25? Ganun. No. Nung mga 25, 26 yata, gusto ko na magkaroon ng comic book compilation, kaya lang walang, nag-submit ako sa mga book publishers, kaya lang parang wala ako nakikitang book publisher na nagko-compile ng comic strips. Okay. Nung 2007, nagkaroon ako ng nagsubmit ako ng proposal, may mga bagong publishers, and then may mga nag-reject, may mga hindi nag-reply, may 2 nag-reply sa akin. Wow, okay. Hey, it's Stan. It's Ro, Chino, Emil. And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest running weekly episodic Filipino wrestling podcast.
Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and syempre as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcast, and wherever you get your podcasts. Ngayon, syempre, iniisip ko, sinong pipiliin ko doon sa dalawa? Magre-research ako. Magkano yung presyo ng libro ng ganitong publisher? Magkano yung presyo ng libro ng ganitong publisher? Yeah. And meron ka pang isipin, yung image ng publishing nito, ng publisher, medyo old school. Yeah. Tapos, gusto ko sana, pati presyo, nagsasuggest ako, pati yung baka pwede akong magbigay ng libreng bookmark, Yes. may libreng poster. So, yung isang publisher, yun ang umokay sila sa akin na ganyan. Even the price. Kasi yung time na yun, 150 pesos or 175 pesos for a book, medyo mahal. Oo. Eh, yung libro ko pambata eh. Yung comic strip ko eh. yung Mga chopsticks. estudyante nagbabasa nun eh. Yeah. Yun. So, kaya naman ako na-approve din kasi parang in-approach ata sila ng National Bookstore na malakas yung pugad baboy, wala ba kayo itatapat sa kanila? Oh, okay. So may need for that type of book. May need nung time na yun. And then, after 3 compilations, sinabihan ata sila na uso ngayon yung mga libro ni Bob Ong. Ah, okay. So my publisher told me na uso yung mga humor books, ba't hindi mo itry? Oo. Yung mga parang Bob Ong na style. Sabi ko, magsusulat ako ng ganyang libro pero hindi style Bob Ong, style Stanley Chi. Oo. Sabi ko, yun yung suplado tips. Kasi suplado ka. Oo, nag-click naman yun. Swerte, nag-click naman. And then, Galing nga. every time na magpo-propose ako ng book, Oo. na-approve naman nila kasi pag hindi bumenta yung book 1 mo, hindi ka magkaka-book 2. Talaga. Well, makes sense. Tama Diba? lang naman. Kumbaga, you're as good as your last book. Yes. Kung hindi bumenta yung book 3, wala kang book 4. Tama. Diba? Tama. Yun. In a business perspective, di ba? They need to have the money coming in. Every year, gumagawa ako ng isang libro. Mukha nga eh. Dati, nung pre-pandemic. Kaya lang, nagkaroon ng pandemic, nahinto yun kasi wala na lumalabas ng bahay. Wala nang pupunta ng bookstores. Mm-mm. So, nagsara pa yung isang publishing ko. May gagawin dapat akong libro. Inaantay ko na lang yung kontrata. Kaya lang, nagka-pandemic, nagsara na sila. Kunwari ngayon, at this day and age, di ba? Dati yan ang process, di Ganun ba? Oo. Ito Gagawa ngayon, ka after the ng pandemic proposal. na. Oo. Ngayon, after pandemic, ngayon na bumababa yung sales ng mga actual physical books. So, pwede ka pa rin magbigay ng proposal dun sa mga publisher, dun sa mga Pwede. existing. Pwede naman. Pero, Actually, early this year, hinihingan ako ng book proposal. Talaga? Oo. Mm-mm. Ang gusto ko sana, when I give a book proposal, yung mga printing, sila na. Oo. Sila na mag-aasikaso ng costing, magkano ibabayad sa mga gagawa ng cover, magkano ibabayad sa inside illustration. Sila na mag-asikaso. Ako, Oo. magsusulat lang ako ng libro. I can help out with the suggest ko sino yung mga artist na kukunin, di ba? Yes. Sinong editor kukunin. Pero parang gusto ata nila, isang bulk yung bibigay sa akin na budget. Oo. Yun. So ngayon, mag-send ka pa rin ng proposal. Oo, ganun pa rin naman gagawin ganun ko. pa rin, pero dapat hindi ka ma-dishearten dun sa Hindi. low book sales, di ba? Kasi baka yun ang iniisip ng mga tao Hindi. ngayon, no? Ngayon kasi, pagka gusto mo magkaroon ng libro, tatanungin ka ng publisher, how would you promote your book? Okay. Yun, parang marami ka bang followers? Pagka nagka-libro ka ba, susuportahan ka nila? Pag Oo. nagka-book signing ka ba, pupunta sila. So yun. Ganon. Dapat mag-build ka ng May ng audience ka presence dapat. mo, social media, ganun. Yes, kaya yung mga may Wattpad, Oo. sobrang nagkaroon sila ng libro, sobrang sikat nila kasi may following talaga. na sila eh. 'Di ba? Nauso yung mga pag may Wattpad ka na libro, nagiging pelikula, Oo. nagiging TV series, 'di ba? So malaking bagay What 'yun. is Wattpad?
It's an online website kung saan ka magbabasa ng Mga libro. Oo. tapos ano yan. Kunyari, chapter 1 nabasa mo ron. Siguro next week yung chapter 2, ganyan. Talaga. Oo. So, para siyang teleserye. Mm-mm. Pero in book form. Ganon. Tapos digital. Okay. Yun yung mga uso ngayon. Sa ngayon, yung mga physical books bumabalik because of the Manila International Book Fair, merong Philippine Book Festival, Ambassador di ka ba? dun dati, di ba? Oo, yan. Kaya yun, kikita ka based on royalties or one-time payment. Mm-mm. Pagdating sa libro, ang yumayaman naman talaga dun is publisher. Yeah. Ikaw, paano yung setup sa'yo? Ako, royalties tsaka ano. Depende kasi iba-ibang author, iba-ibang usapan. I would, dapat may bayad and then may royalties. Mm-mm. Ganon. Pero paano kung gusto mo mag-self-publish? Okay rin naman yun, di ba? Okay siya in a sense na kontrolado mo lahat. Oo. Pero you have to have yung storage. Nangyari, Oo. ang minimum mo, 10,000 books or Yeah. 3,000 books. Saan mo Kailangan may ilalagay yun? storage Dapat may ka. bodega ka, Oo. ganyan. And, Dapat may pera ka. may pera ka dapat. Mm. Ikaw lahat yan. And ang self-publishing kasi, parang may pride rin yung ibang writers, mga ibang author. Na kunyari, I was published by ganitong publishing. Okay. Uy, high-end, social. Kasi Oo. yung mga publishers, may mga image din yan eh. May publishers na pang-alta, pang-intellectual, meron yung mga medyo pang-masa, may publishers na sakto lang. Yeah. Diba? May publishers na, bata pa lang ako, itong publishing publishing house na to, sikat to. Mm. Yan. So may mga image, may mga branding din yan eh. Kapag writer ka talaga. Oo. Alam mo, may friend ako, yung schoolmate ko nung high school, tapos yung katrabaho ko before, nanalo sila ng Scholastic. Mm. So, ang Scholastic nag-publish ng books nila. Oo. So, may mga ganun, no? Malaking Pwede ka rin sumali ng contest, try Malaking mo, bagay diba? yun, Oo, oo. malaking bagay yun. Yung iba nga, yung mga illustrators, children's book Oo. illustrators, kaya sila nagkakaroon ng maraming projects, nanalo ng contest. Oo. Nagustuhan yung style nila ng mga publishers, kaya sila Tapos na, maraming sila, libro, tapos na nagtuloy-tuloy na. na-publish yung Mm. books nila. Mm-mm. Pero kung nangyari, yun nga, kung gusto mo mag-self-publish, kung gusto mo mag-digital, pwede rin naman, Okay di ba? lang. Oo, wala namang problema. doon. Mm-mm. Yung self-publishing lang, yung ang inaano ko is parang nilalako mo, ikaw mismo lahat, all around Oo. ka. So that responsible ka dun sa Mm-mm. marketing, sa sales, Yes. sa pag-publish mismo ng book. Yung support group mo, which is yung pamilya mo, should know how to sell the books din. Kasi Oo. whatever, kung may mangyari sa'yo, sino magbebenta niyan? True. Di ba? Pwede rin naman mag-digital products, di ba? Digital pwede rin. magbenta ka ng mga audio, kung gusto mo audiobooks, Oo. pwede rin naman mga Kindle, di ba? Pwede. Yung mga e-books lang, mas prone sa pirata. Yun lang. Yun. Oo, Pero, yun lang. Ang napapansin ko sa Pilipinas, iba pa rin pag physical books. Kasi pag mahilig ka magbasa, inaamoy mo pa yung papel. Hindi ko naman inaamoy Hindi, yung stand. talagang But I get you. Meron Diba? yung mga taong ganun. yung texture ng papel, importante sa'yo. Gumastos nga akong 10,000 last week eh. Dahil sa mga pagbili. libro. Oo. Pero hindi ko naman inamoy. Mm. Ayun. Mga 10,000 kasi nahihirapan ako sa mga sa audiobooks Oo. ko. Tsaka hindi porket na-publish na yung libro mo, natatapos na yung trabaho mo dyan. You have to market it, you have to Yeah. promote it. Every time na may makita kang opportunity to promote your book, guesting sa radyo, sa TV, ma-feature ka sa print, sa online. Yeah. Dapat hindi mo po push back yan, no? Oo, kasi yung mga ibang kilala ko na author, ayaw magbenta. Ayaw nilang Yun lang. Gusto nilang ma-publish. sabi nila parang hina-hard sell daw nila. Parang inisip ko, hindi, ikaw yung author eh. Tama. Tulungan mo rin yung publisher na bumenta yung libro mo. Kasi kung hindi yan bumibenta, hindi ka magkakaroon ng book 2. Oo. Hindi ka magkakaroon ng book 3. It's your responsibility rin. True. Kasi sa dami ng authors na hawak ng isang isang publishing house, paano niya kayo i-market? Iba-iba kayo ng style. Mm-mm. Mangyari, ang libro mo, horror. Ito, ang libro niya, drama. Yeah. Ang libro nito, humor.
Mm-mm. Paano kayo ibebenta ng publisher? Minsan hindi nila alam paano kayo ibebenta. So ang mangyayari sa inyo, i-feature yung mga libro nyo sa isang page sa dyaryo, Yeah. 'di ba? Tapos parang wala lang, dadaanan lang, hindi siya what makes it different, Ayun. 'di ba? Kunyari, ang libro mo horror. Paano na iba yung horror na libro mo? Paano mo ibebenta yan? Paano na iba yung humor book mo dun sa mga humor book na napanood namin or nakita namin sa National Bookstore, sa book sale, di ba? True. O sa mga local na books, paano na iba yan? And then, if you have opportunity to send copies to your friends who are influencers, magpadala kayo. Oo. Hindi dahil, mamaya sabihin nyo, malulugi ako kasi self-publish ako. Hindi ka malulugi. Kasama ng marketing budget Kasama sa marketing yan eh. Oo. Yes. Alam nyo ba pag nag-guest ako sa TV or sa radyo, nagdadala ako ng copies na ako mismo bumibili from the publisher. May may author's discount ka eh. Bumibili ako kasi pag nag-guest ako, bibigyan mo yung director, bibigyan mo yung producer, bibigyan mo yung host. So hindi lang mahina yung 3 pirasong dadalhin mo. Siguro mga 5 yan. 5, 6. Depende kung ilan yung host. Kung 4 yung host ng show, lahat silang 4 bibigyan mo. Tama. O yung producer pa. Kunyari, nag-guest ako sa Underpaid. Yes. Ilan ang host? O Stanley, Zar, si Jasper, si Jeff. Tapos yung nagko-control pa ng ng booth, di ba? Tapos pag may makita ka bang ibang podcasters na influencer din, magdadala ka dapat ng extra, bibigyan mo sila. Oo. Di ba? Tama. Mas mura kung imbis na kitain mo sila, ipadala mo na lang sa bahay nila yung LBC Yes. palala-move mo or paano, mas mura, mas matipid. Kesa yung kikitain mo sila, magkakape kayo, kakain kayo, di ba? Tama. So yun, it will help rin yung social media, malaking bagay. Take advantage of it pagka mga author kayo, cartoonist, writers, whatever na gusto nyong gawin na ibebenta. And isa sa mga tip ko, pagka book author kayo na baguhan, alam ko naman gusto nyong sumikat. Naintindihan ko yan. Pero kung book author ka, yung pangalan mo nasa cover na ng libro. Yes. Yung pictures nyo nasa loob na ng libro, huwag nyo na ilagay sa cover yung picture nyo. Yun, unless artista kayo na kaya binili yung libro nyo dahil sa mga pictures nyo sa loob. Diba? Kung celebrity talaga kayo. Pero kung hindi naman, yung pictures nyo nasa likuran, nasa loob, huwag na sa cover. Bakit yun sa'yo dun sa Love Islandian with Effort? Bakit yung picture mo nasa cover? Alam nyo, yung Love Islandian with Effort is my 12th book. Oh. Na pumayag lang ako na ilagay yung picture ko sa libro, sa cover, doon sa 10th book ko. Okay. One Night Stand. Office Petics. Yes. Love Islandian with Effort. Kasi parang nahihiya ako. Sabi ng FHM, ilalagay namin yung picture mo sa sa cover. Yun, kasi nasa TV ka naman na. Okay. Kolumnista ka ng FHM. Ganon. Tapos sabi ko, parang nahihiya ako. Sabi nga ko pa nahiya. Nakailang libro ka na, tsaka parang nagawa na yung layout, sa bagay, pinapublish na, celebrity diba? ka pala. Ganon sabi. Oo, So, yun. Sabi nila celebrity raw ako. Naks. Nagkakaguluhan ka sa sa Trinoma eh. Talagang hinahabol ka ng mga babae. Di naman sa sa Magnolia, Robinson's Magnolia. Okay. Marami nakakilala sa akin. Ayan. Pero whatever happens, I'm very thankful kasi yung mga publishers nagtiwala sa akin. Yeah, imagine mo that kind of trust. Oo, yung mga listeners, yung mga readers ko, bata pa lang sila. Yung iba high school pa lang. Hanggang ngayon nagtatrabaho na sila. They still support me. Hindi lang sa mga libro, hindi lang sa mga ginagawa ko online, pati dito sa Underpaid. Kaya maraming salamat mga Immortal. Thank you. Yun. So yan, yung next episode natin, tungkol naman sa, syempre, di ba, nandito tayo, yung mga publishers na na-notice ka. Imagine mo, pati Viva Films na-notice ka. For your movie. It's not my movie. It's a movie based on my book. Based on the book, okay. So yun, in the next episode, pag-uusapan natin,
paano ba naging pelikula yung Men Are From QC, Women Are From Alabang? Kaya sa mga immortal dyan, kung kayo ay naintriga, paano ba nangyari yan? Makinig kayo next episode at i-share paano ninyo gawing itong episode na to. movie yung book ko, ganun. Paano? Or life experience. May 1, papalabas. Men Are From QC, Women Are From Alabang. At ikukwento ko ron. So, there you have it, guys. Kasama ko si Zardalos Reyes. I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.